Sino si PBB John Silva at detalye sa kahirapan niya kaya hindi makabonding sa kapwa evictees. Mahirap ang maging mahirap. Iyan ang katagang madalas na marinig sa mga taong hirap na iangat ang kanilang antas sa buhay. Hindi naman kasi kaila sa marami na kapag ang kinalakihan mong pamilya ay hindi nabiyayaan ng ginhawa sa buhay, kakailanganin mong dumaan sa butas ng karayom at paniguradong maghahanap ng paraan para hindi na muling maghirap. Subalit mas lalong mahirap na makisama sa mga lakad ng mga taong nakilala at nakasama mo sa isang bahay. Hindi kasi kaagad na masasakyan ang mga gusto nitong gawin at iisipin na lang na ang perang gagamitin para sa paggimik o pagkain sa labas ay ilalaan na lamang sa mga pangangailangan ng pamilya. Ito ngayon ang naging paksa sa iba't ibang social media platforms tungkol sa MIA o Missing in Action na si John Silva, ang dating housemate sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Gen 11. Balita kasing hindi siya nakita sa mini reunion o get-together kasama ang ibang mga evicted housemates na sina Jolly Alferez, Dylan Iturralde, Jasmine Dudley Scales, Jaren Garcia, Mark Naninga, Kanata Tapia at Binsoy Namoka. Kahit kasi ayain siya ni Mark at sinabing sasagutin ang mga gastusin niya, hindi pa rin ito umoo at piniling magpaiwan na lang. Isang tagahanga ni John ang na-curious dahil hindi niya nakita ang idolo nang minsang magsama-sama ang mga housemates na minsan niyang nakasalamuha sa PBB house. Tinanong nito ang dahilan kung bakit hindi siya nakita nakasama ang iba. Sumagot si John na nagpakatotoo sa kanyang fan at sinabing wala siyang pera para makipagsabayan sa gimmick ng mga kaibigan at hindi rin ito gusto na magpalibre sa mga ito dahil nakakahiya iyon. Ang ilan namang mga followers niya sa social media ay nakisimpatya sa kalagayan ni John. Ang iba naman ay ramdam ang kanyang pinagdadaanan sa buhay at sinabing kinaawaan nila ang sitwasyon ni John. Imbes kasi na makipagsaya sa mga itinuring na kaibigan, pipigilan nito ang sarili na maging masaya dahil mayroong mas importanteng bagay ang maaari niyang paggamitan ng perang magagastos niya sa kanilang get-together. Napakomento naman ng iba na sana ay mabigyan ng mga proyekto si John at ibang mga underrated na taga-probinsyang housemates ni Kuya, nang sa gayon ay hindi na sila makaranas ng hirap sa buhay. Ano nga ba talaga ang buhay ni John Silva bago siya pumasok ng bahay ni Kuya? At bakit ganoon na lang ang pagtanggi niya na makasama ang mga bagong kaibigan na kanyang nakilala sa PBB Gen 11? Aminadong pasaway siya noong kabataan niya. Walang pinipili si John kahit sa school, bahay, love life at buhay. Madalas na problema ang inuuwi nito sa mga mahal sa buhay. Kaya naman nabansagan siyang ang prodigal boy ng Cebu sa pagpasok niya sa PBB house. Natuto na lang siya ng kanyang leksyon noong makaranas siya ng isang aksidente na may kinalaman sa pagmumotor. Dahil sa sinapit niya, minabuti niyang baguhin ang mga dating nakagawian para makabawi sa kanyang pamilya at sarili. Inilarawan naman ni John ang kanyang sarili bilang masipag, matalino, magalang, sweet and loving person, matulungin, at marespeto sa kahit na sinong tao. Masipag din siyang mag-aral lalo na ngayon bilang isang college student na kumukuha ng Information Technology course sa University of Cebu. Pero noon pa man ay ipinapakita na niyang siya ay masipag sa eskwela dahil sa pag-graduate niya with high honors. Ang tagumpay para kay John ay kapag nagawa at nakuha na ng isang tao ang mga gusto nitong maabot sa buhay. Noong matanong si John kung saan niya gustong pumunta kapag nabigyan ng pagkakataon na makapag-time travel, sinabi niya na gusto niyang puntahan at bisitahin ang kanyang future. Nais kasi niyang malaman at makita kung ano ang magiging trabaho niya sa hinaharap. Pangarap din niyang tumira malapit sa dagat dahil sa malamig ang hangin dito at maganda rin ang view. Pero sanay naman na siya sa lugar na maraming puno at greens
Dahil kapag siya ay nagpupunta sa bahay ng kanyang girlfriend, kasama na rin doon ang pag-unwind at pag-experience niya ng nature at pagre-relax. Most prized possession naman niya ang kanyang cellphone na ibinibigay ng kanyang mommy tuwing sasapit ang kanyang birthday. Ang tatlong kahilingan ni Jan at kasama sa kanyang bucket list ay ang makabili ng bahay para sa kanyang pamilya, magkaroon ng stability ang kanyang future life, at good health para sa kanyang mga minamahal. Gusto rin niya ang makapag-travel sa iba't ibang mga lugar. Isa naman sa mga dream jobs niya ang maging isang artista at modelo. Kaya naman nang makapasok siya sa bahay ni Kuya, sinabi ni Jan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maisakatuparan ang kanyang pangarap. Hindi naman niya akalain na marami pala ang sumusuporta sa kanya. Sobrang blessed din niya dahil napili siya bilang housemate. Kaya naman lubos ang pasasalamat niya kahit na siya ay maagang na-evict. Nalaman din sa isang interview ni Jan na tahimik siyang tao. Maituturing nga siyang isang introvert dahil pakiramdam niya kung wala naman siyang maiaambag na kwento sa mga kasama, hindi na nito ipipilit ang sarili na makihalubilo sa kanila. Mas pipiliin pa raw niya ang magbasa ng libro at magmuni-muni. Napapangitan din siya sa ugali na ipinipilit ang sarili na makipagbonding sa iba, lalo na kapag hindi niya gusto ang makisalamuha sa mga ito. Pero hindi ito dapat tignan in a negative manner dahil nagpapakatotoo lang naman siya sa kanyang sarili. Ito marahil ang isang dahilan kung bakit mas gusto niya ang mapag-isa o iba ang makasama. Mahirap din kasi para sa mga taong introvert ang mapaligiran ng maraming tao kahit pa ito ay kanyang kakilala. Mas nanaisin na lang nila ang manahimik at umiwas sa kahit na anong pagsasaya. Isa rin sa mga nakikitang insecurities ni Jan na sinabi niya rin kay Kuya ay ang kakulangan niya sa galing sa pagsasalita ng Tagalog. Nalungkot nga ito noong makausap niya si Kuya at nang sabihin na mahirap makibagay sa mga taong magaling sa pagsasalita. Sa ngayon nga na nasa labas na ng bahay ni Kuya si Jan, pinagkakaabalahan niya bukod sa pag-aaral, ang pagiging present sa social media para sa kanyang mga followers. Lumagpas na nga sa 130,000 plus ang followers niya sa TikTok at nakakuha na rin siya ng mahigit 1.4 million likes dito. Ang official Facebook fanpage naman niya ay mayroon na ngayong 17,000 followers, samantalang ang personal page ay nasa mahigit 20,000 followers na. Ang kanyang Instagram naman ay nasa mahigit 53,000 followers na rin. Mga ka-showbiz peeps, anong reaksyon nyo sa ating istorya ngayon? Type your thoughts in the comment section below.